Ang tupad ay nangangahulugan ng tulong panghanap buhay sa ating displaced workers. Hello mga kamamshi. Okay, another topic na naman tayo. May nakita ka na bang post sa FB na hiring for tupad? Mga ganyan. 800 per day. Limited slots only. Mga ganon. Meron ba? May na ba sa inyo? Encounter ng ganon. Tapos, ang daming nagko-comment din ng how, saan mag-a-apply, di ba? Mga ganon. Pero, ang tanong mga kamamshi, totoo ba? Sino ba talaga ang qualified? Magkano ba talaga ang sahod? Pwede ba ang 4-piece? Pwede ba ang students? Pwede ba ulit yung kung nakapagtupad ka na dati? O, di ba? Okay, sa video na ito, pag-usapan natin ang requirements at qualification ng tupad ngayong 2026 base sa guidelines ng DOLE. Kaya kung ikaw ay nawalan ng trabaho o underemployed o naghahanap ng temporary income, panoorin mo ito hanggang dulo. Para sa'yo to. Okay. Ano ba ang tupad? Diba? Ang tupad ay nangangahulugan ng tulong panghanap buhay sa ating displaced workers. Isa itong emergency employment program ng DOLE. Hindi ito permanenteng trabaho, hindi rin ito regular government plantilla. Ito ay short-term work program para sa mga nawalan ng trabaho o walang stable na income. Karaniwan, 10 hanggang 30 working days ang duration, depende sa project at budget ng LGU, mga kamamshi. Ngayon, alamin natin kung sino ang qualified. Ito yung mga malinaw na qualifications. Siyempre, una, Filipino citizens. 18 years old pataas, displaced workers o yung nawalan ng trabaho, underemployed o yung may trabaho pero kulang ang kita, di ba? At informal sector workers o yung mga walang regular employment. Halimbawa, yung mga construction worker na walang project, di ba? O kaya yung mga vendor na bumaba yung kita, o kaya tricycle driver na matumal ang pasada, yung mga ganun. O kaya yung mga, basta yung mga seasonal worker, pwede rin yun, di ba? Yan. Karaniwan, hanggang 65 years old ang tinatanggap. Pero kapag 60 pataas, kadalasan, kailangan ng Fit to Work Medical Certificate. O, yan na. Sino naman ang hindi qualified? Okay. Ito ang importanteng linawin natin, mga kamamshi. Una, hindi pwede ang naka-avail ng tupad sa parehong taon. Once per calendar year lang dapat. Hindi ito para sa regular students. Yan na, hindi siya pwede. Hindi rin ito automatic ang 4-piece. Diba? Depende sa local guidelines. Okay, pang-apat, hindi na pwede ang currently employed na may stable income. O, ayan, mga kamamshi, malinaw ha? Ano naman ang requirements? Okay, ito yung mga karaniwang hinihingi, mga kamamshi. Valid ID na may picture at signature. Okay? Photocopy ng ID. Barangay certificate na resident ka. 1x1 ID picture. Medical certificate kung senior applicant ka. Minsan may profiling form na ipapapirma sa DOLE or PESO office. Okay, paano naman mag-apply? Okay, step 1. Pumunta sa DOLE field office o PESO office sa inyong city o municipality. Okay? Step 2, magpa-profile bilang displaced worker. Step 3, isubmit ang requirements. Step 4, hintayin ang announcement ng listahan ng beneficiaries. At step 5, kapag napili ka, may orientation bago magsimula ang project. Walang bayad ang application, mga kamamshi, kaya pag may naningil para mapasama ka, ay red flag yon, ha? Magkano naman ang sahod? Ayan, ito, marami ring ano dito eh. Ito ang madalas mali sa social media. Hindi fix ang sahod na 800 pesos, mga kamamshi. Ang daily wage ay base sa prevailing minimum wage sa region nyo. Yon. Halimbawa, kung ang minimum wage sa area ninyo ay 610 pesos, o di, iyan din ang magiging daily rate mo. Hindi pare-pareho sa buong Pilipinas kasi, di ba? O, ano naman ang gawain sa tupad? Okay. Karaniwan ay mga community-based work tulad ng yung street cleaning, canal declogging, yung mga ganyan. Tapos yung mga, meron pa yung barangay sanitation, minor repairs, disaster rehabilitation, mga ganyan, environmental projects, yan. Yan yung mga usually na ano ng tupad eh.
Maraming umaasa sa tupad, lalo na kapag walang kita. Pero tandaan natin mga kamamshi, hindi ito yung long-term solution. Ito ay temporary assistance lang ito. Kung makakapasok ka, gamitin mo ang opportunity para makapag-ipon kahit kaunti habang naghahanap ng mas stable na trabaho. So kung ikaw ay 18 years old pataas, Filipino, nawalan ng trabaho o kulang ang kita, hindi pa nakaka-avail ngayong taon, may chance kang maging qualified sa tupad. Pero tandaan na, assessment pa rin ang final decision mga kamamshi. Ngayon, kung nakatulong ang video na ito, i-share mo sa kakilala mong naghahanap ng trabaho. Dahil ang tamang impormasyon mga kamamshi ay makakatulong sa tamang tao. Diba? Yun lang. Bye!